Guys, for today's video, pag-uusapan natin ngayon ang isang online lending app na tinatawag nilang OK Peso. I-review ko to kasi meron ako nakitang isang viewer natin na nagre-reklamo about OK Peso. And sabi ko, why not? Bigyan ko ng pansin kasi naharas daw siya. Okay. So, para maging aware kayo about OK Peso, kung sumusunod ba siya sa fair collection practice, or mataas ang interest or what, well, pag-usapan natin yan. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ang masasabi ko lang ay hindi lahat ng registered kay SEC, kahit sabihin nating legit, makatarungan. In terms of providing loan service, syempre, ano yan nagpo-provide ka ng loan service. May vision ka para sa mga tao na tumulong sa mga taong nangangailangan. Yun naman talaga Apart from the vision, meron din syempre mga company goals yan. Which is iba na yun dun sa vision na yun. Okay, the company goal might include increased revenue, mataas ang pa-loan, ganyan, mataas ang collection, etc. So one reason kaya nagpapautang talaga is para makatulong sa ibang tao habang kumikita ka dun sa pinautang mo. Pero, what if kung ang purpose mo na lang is kumita na lang ng pera at nawala na yung pagtulong sa ibang tao? Which, yun yung nagiging problema ng mga online lending apps natin. Nawawala na yung totoong purpose na makatulong sa ibang tao para maiangat ang sarili nila at maalis dun sa financial difficulty na yan. Before we continue, I'd just like to provide a disclaimer na hindi po ako nagpo-promote ng mga online lending apps, but pinapakita ko po sa inyo yung pinaka-best na pwede niyong mahiraman na hindi po kayo nilalagay sa alanganin. And please make sure to research, review before taking a financial decision. Okay? Yun lamang po. Okay, so OK Peso. So tingnan natin itong OK Peso kung may website ba siya. So meron naman pala. Help you to get a loan easier. For simple step, get your money in 2 hours to 24 hours. Register, submit information, apply, and withdraw. So available lang si OK Peso sa Android. Ito yung features niya. Faster, safer, easier, more like a friend. Hindi naman ako naniniwala dito. Sabi niya, a powerful team always ready to serve you in time of difficulty. Basta hindi ko po kayo tuturuan mag-apply. Yun lang makikita nyo. Kung gusto nyo po mag-apply, maghanap po kayo ng ibang panoorin. Pero ang gusto ko, matuto po kayo. Okay. Wala namang kakaiba. Okay. So far, walang Ito yung niya, company registration and certificate of authority, which is makikita rin naman natin yan sa SEC website. Okay. So, since na Android lang siya, so punta tayo sa Google Play Store. Okay. So, OK Peso Safe Online Loan. 4.4 star at 100k review. Naniwala ba kayo dito? Click natin yung about this app. Okay, sabi niya, SEC license daw siya. Ano pa ba makikita natin dito? Ito. Loan amount daw ay 2,000 pesos to 20,000 pesos. And mamaya, tatingnan natin kung 2,000 nga yung pinakamababa. Loan term niya ay 96 days, shortest, including renewal time. So, hindi natin masasabi kasi may sinabi siyang including renewal time. And then, up to 365 days daw. Maximum APR is 24%. Fees, ito, feeling ko kasi dito niya dadalhin sa fees. 10% and a maximum of 20%. Feeling ko nga dito nila ilalagay yung interest nila sa fees. Pero syempre, hindi naman interest ang kukumpute natin. Ang kukumpute natin ay APR, annual percentage rate. Channel fee charged by third party. Meron yan. Meron. Transaction fee, 0. Ayan, for example. Pero hindi ako naniniwala sa computation nila, so wag ito yung gamitin natin. Okay. So, may nakuha akong information from Reddit about OK Peso. So, ito siya. So, ang loan amount nga ay minimum ng 2,000 pesos. However, yung pinakaunang binibigay nila is 7 days. So, 2,000 pesos for 7 days. Also, when you apply dito pala kay OK Peso, medyo talaga mag-iingat kayo. Siguro sabihin niyo na sa sarili niyo na red flag yung mga ganito. Nanghihingi siya ng 3 contact information. So, okay naman yan. Halos pati mga banks na nagpapautang, nanghihingi ng character reference na kapamilya mo, katrabaho mo, at kaibigan mo. Kahit sa mga legit banks talaga hinihingi yun. So, dito okay lang naman. However, merong note sa ilalim yan. Sabi niya, please ensure that information you submit is correct and valid which help your application. Okay, wala nang problema dyan. Pero ito,
Okay Peso allow permission to access your phone book contacts. Diba? Red flag na kagad yan pag nanghihingi ng access sa ating contacts. Diba? Diyan nagsisimula yung kontakin nila yung mga kaibigan natin na nasa phone book natin. Sabi dito, to aid us in reaching you in case you provided contact number cannot be contacted and reference emergency daw person you provided have failed to communicate with us. So yun na nga, kukontakin nga nila. In English lang nila, pinaganda lang nila. Ay nako. Yung 2,000 na yan, ito siya. Yung interest daw ay naglalaro between 144 pesos to 224. And then may service fee na 336. And then ito nga yung channel fee, which is 50 pesos. So ang total fee ay 410 to 610 pesos. So ibabawas to dun sa 2,000 na hiramin mo. So, gamitin natin yung maximum na 610. So, 2,000 pesos minus 610, which would give you only 1,390 pesos. Yan na lang yung makukuha mo. O, di ba? Ang laki ng bawas. And if we compute that 610 divided by 2,000, that's 30.5% divided by 7 days. That's 4.35% times 365 days. That's 1,590%. Ayan, ganyan ka lalaha yung interest ni OK Peso. Kung makikita nyo yan, ko-compare nyo dun sa APR na sinasabi niya dito sa about page niya, a maximum APR of 24%. Ang layo po. Kung di pa po kayo satisfied, let's go dito sa ratings or reviews ng mga gumamit. So, sabi niya, this app allows you to borrow money quickly. That's the only good thing about it. And the time given to repay your loan is very short. Very short nga po, 7 days. You will also get bombarded with texts if you're delayed, often with threats included. It's not a safe app. Personally, I would not recommend this loan app. So, better think twice. Hindi lang po think twice. Think 100 times before you do it. Don't use it. My experience was this. First, it was easy, but the interest and service was so high. I borrowed 2K and then I got 1,100. Was just too much. Thank you po kay Miss Rina Rose Rosalejos. So that's June 5 lang, 2024. Tingnan pa natin yung most recent. Ito, mga 5-star naman. Approved daw, good. Legit na legit, awesome, very good app. Too much deduction on loan. At least nagsabi siya. Easy application process, still at working to me. Ito, sabi ni Jennifer Yumage, I will change to 5-star if approved. Red flag again guys, na may ganitong comment. Bakit niya sinabi yan na change na to 5-star kapag na-approve siya? Ibig sabihin, magre-rate na siya nang hindi pa siya na-approve. Diba? Ito, nakakadismaya ang app na ito. Isang araw ka palang delay kung ano-ano nang pinagte-text sa'yo. Sa halip na magbayad ka, baka hindi na lang dahil kung ano-ano ang pinagsasabi sa'yo. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang subukan dito manghiram. Laki pa ng kaltas nila sa loan mo tapos tatakutin ka kapag nagsumbong ka, mas lalo ka nilang guguluhin. Sa mga naka-experience na ng OK Peso, kung may threats po kayo ng tanggap, I do recommend na mag-file po kayo ng report kay SEC. So, may form lang naman po dito, da-download nyo yan, and then i-email nyo lang po. Hindi nyo na po kailangan pumunta. Kailangan nyo lang pong i-email si SEC ng complaint nyo using this form. Okay, so ibalik natin yung comparison board natin. Ayan, nandito si OK Peso at 1,590%. Yung mga ibang online lending apps na natin na nagbago na, nandun na sa 180% lang. Ito, nasa 1,500% pa yung APR niya. Anyway, so yan. So sana guys, may information kayong nakuha dito and magamit nyo kung mangungutang kayo kay OK Peso. At hindi lang kay OK Peso, sa lahat ng mga online lending platforms natin. Okay, for our question of the day po, gusto ko lang malaman sa mga nanonood po dito, sa mga subscribers ko, kung anong reason po kung bakit sa online lending app tayo nang hihiram versus sa mga legit na mga nagpapautang katulad ng kay GCash, kay Maya, kay Atome, kay Bilis, etc. Ano po yung reason natin? Let me know po sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at David Agatin for non 1769. Sabi niya, shoutout po sa iyo, Sir Pat. Sa akin pala shoutout niya. Salamat sa lagi mong pag-share ng mga knowledge about sa mga ganyang bagay. Marami po kaming natutunan. Nga po pala, baka pwedeng pa-review ang SariPay. Salamat po. At David Agatin for non 1769, shoutout po sa inyo at
thank you po din sa pag-shoutout po sa akin. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!